Hi Virgo, Bear months of 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig ngayon. Okay? Sige, kuha muna po tayo ng panimulang baraha para sa inyo. So, Bear months guys, isa-isahin natin to. Subukan natin maging straightforward. September, October, November, December. Yes po. Kuha muna tayo ng panimulang baraha. Virgo, Bear months, anong kailangan yung marinig ngayon? Virgo, may umangat na. Kakatapos lang natin ito. Mukhang humahabol ang enerhiya. Hindi kailangan yung pinaka-sign, pero yung energy po ni Leo. Leo is in the 5th house of fun, enjoyments, yung pagiging young, love, romance, ang lawak ni Leo. Yung energy lang ni Leo, guys, ha. This is connected din sa inyong mga inner calling, higher purpose. Kung ano yung sinasabi ng puso nyo, yung passion, yung init dyan. Virgo, marahil ito yung umangat kasi kailangan yung mapaangat yan ngayong Bear months. O ito yung kusang iaangat at ihahain sa inyo ng universe. So, dito palang napakalawak, guys, ha? Why not? Baka meron kayong placement din sa Leo, napakalawak astrologically, or meron ilang taong malapit sa inyong puso na Leo, why not? Pero regardless po sa sign. Leo is in the 5th house of children din. So, kung meron na kayong mga kids, dito pa lang, baka higit nyo silang bigyan ng prioridad sa mga susunod na buwang ito, Bear months. Or meron talagang baby, may uusbong, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Why not? Lalo kung andyan yung parang nilulook forward ng ilan sa inyo, baby blessing. Or, again, reversal tayo guys, pwede itong higit na mag-apply sa inyo mismo or sa ilang taong malapit sa inyong puso. Merong mag-a-adapt na family member. Okay? Or, kung hindi yun mag-apply, Moonchild, malabo na yan ngayon, paangatin, ano man ang edad mo ngayon, Virgo, paangatin yung fun, as I've mentioned, enjoyment. Paangatin mo yung enerhiya na para kang isang bata. Kasi, as a Virgo, andyan yung practicality, yes. So, this time, enjoy mo rin. Have fun. Okay lang na mag-pause kasi on fire kayo eh. Nag-iinit ang inyong mga hangarin or yung passion na I've mentioned. Pero take it easy. Take it easy. I-release nyo, i-release yung pagiging minsan as a Virgo perfectionist. Yes po, hindi ko nilalahat. Tayo ay general reading. I-embrace nyo, yakapin nyo yung ngayon. Yakapin nyo yung pagiging unique nyo and authentic nyo, Virgo. Okay? Have fun. Na parang bata na, lalo pa kung meron, dyan pa lang guys, ang daming iniiwan na messages ni Moonchild, I know, pero especially nitong mga nakalipas na buwan, kung meron kayo pinagdaanan na ilang difficulty when it comes to money, first, kasi si Saturn just entered your 8th house nitong mga nakalipas. Saturn is a planet of discipline, challenges, difficulty, money, affection, relationship. Babalik actually ngayong Bear months si Saturn sa inyong mga 7th house. So, parang matetest pa rin for some na meron talagang difficulty when it comes to relationship, partnership, marriage. Kung single kayo, pwedeng connected dito sa ilang taong mahalaga sa inyo or business partner na matatawag, partner in life, partner in crime, may ilang challenges dyan. Kung naramdaman nyo yan, itong mga nakalipas na buwan, eto na. Sabi nga nila, no, walang forever. Walang forever. Ang bitter ni Moonchild. Hindi. Kumbaga, paangatin nyo yung enerhiya, lumayo tayo, na para kayong bata. Di ba kapag bata tayo, kapag nasasaktan tayo, halimbawa, natapa ka ngayon, nasugatan ka, iiyak mo yan. Pero bukas, handa ka na ulit maglaro at masaktan ulit. Yung ganong enerhiya, ito yung energy ni Leo, okay? Paangatin niyo yung pagiging unstoppable ng inyong mga sarili sa mga gusto niyo pang gawin. Okay? Yung sumuko.
Huwag nyo isusuko ang bataan. Charot. Dito na tayo, agad-agad. September 2025. Virgo, anong kailangan guidance ang marinig? Message? September 2025. Virgo. Kahit pa tayo. Hindi na, marami na pala to. Kumpul na. The Five of Pentacles. The Knight of Cups. Four of Cups. Seven of Swords. Ito na yung na-mention kong ilang difficulty. Claim natin na may solusyon, resolution. Malalagpasan nyo. Especially, pero tayo po ay general reading ha. Magkakaibang bawat isa guys. Kahit pare-pareho kayo ng sign, depende to sa iniiwanan nyo ng prioridad. Pero, Five of Pentacles reverse, could be connected, money, relationship, mentally, emotionally, ayan lahat na. Claim natin na dadaan po kayo sa recovery. September, may healing akong nakikita. Yes, may ilang changes para sa higit na ikapopositibo ng inyong buhay. Deserve nyo to, September, oo nga. Virgo season. Deserve nyo yung magkaroon ng comfort and security, stability when it comes to your family, money, relationship. Okay. Meron ako nakikita lang dito. Well, along with your other cards, mas nanalo ang maganda. Okay. The Seven of Swords kasi marahil meron ako nakikita ang marireveal, angat na messages or balita, impormasyon na maganda, may angat na katotohanan. It could be something, yes, positive, negative, but at the end of the day, aking uulitin, solusyon ito, okay, sa ilang pinagdadaanan nyo. Hindi nyo man agad-agad mapuna or maunawaan sa una yung katotohanan na ito. Ano pa man yan, okay? At the end of the day, para sa inyo yan. Para sa higit nyong ikabubuti. Ayan. Paangatin nyo lang. Patuloy na pag-angat ng awareness, ng clarity, kung ano kayo mismo. Yes. Since Virgo season tayo, it's all about you. September. It's all about you. Deserve nyo yung pagkakalma. Paangatin nyo yung katotohanan na nandyan sa puso nyo. Magandang pagkakataon ito to do some reflection, do some life review mula dito sa ilang pinagdaanan nyo na hindi kagaanan, especially gamitin nyo yung mga aral na nabaon nyo dyan. Deserve nyo rin ng pahinga ngayon guys, yes po. So magpaganda, magpaspa, i-improve nyo, maaring may ilang gusto kayong baguhin sa inyong mga aura, why not? Deserve nyo yung something chill naman, okay? Have fun, enjoy, yun yung pinakaunang advice natin, yung energy ni Leo. Deserve nyo yan dahil magbe-birthday kayo. Birthday season nyo ang September. Move forward tayo. October 2025, Virgo. Message. Guidance para sa mga taong ito. Alam nyo, kaka-birthday nyo lang, biglang ano naman. Sandali. The Ten of Swords. Four of Pentacles. Hindi kailangan katakutan. This is the Death card. Patuloy na may changes guys. The Three of Wands. Dadaan kayo sa ilang transitions, transformation. Okay. Yes, something will end guys. Something will end to make room for something new. Ano ito? New beginnings. New chapter. Especially money. More on money ang umaangat guys. Practicality, bilang kayo very grounded. Earth signs. Kung ano yung nakikita nyo, nilulook forward nyo, huwag kayong matakot na sumabay sa ilang pagbabago na ito. Pagtanggap sa situation or sa mga pwedeng ihain ng universe sa inyo. Okay? Sabay lang tayo. Wala naman talaga tayong control sa kung anong ilang pwedeng situation. As a Virgo, papaangatin yung pagiging flexible and adaptable October 2025. Kasi maaring reversal tayo guys ha. Higit kayong kakailanganin this time or kayo itong mga ngailangan. At maaring merong ilang connection na ngaangat sa ibang lugar, sa ibang bansa. I'm getting a message. The Three of Wands kasi ay narito. So, hindi kayo dito nag-iisa.
Okay? If ever mag-connect ito sa ilang relationship nyo, hindi ito madali. Physically, mentally, emotionally, hindi isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo, Virgo. Pero very important, October to listen. Listen to your body, guys. Kasi baka medyo hindi kayo okay. Okay? Pahinga pag may time. Sa part na to, kayong higit na makapagsasabi. Lalo kung meron talaga kayong kailangan pahilumin na ilang emotional pain or physical, very important, i-check nyo rin yung kayo. Again, reversal tayo, guys. Baka naman, kahit over the net, especially for some na nasa ibang lugar, sa ibang bansa, kamustahin nyo ang ilang taong mahalaga sa inyo. Okay? Yung ilang ari-arian nyo, pag-aari nyo, mahalaga, yung halaga. Okay? Paangatin, i-check nyo sila kasi baka hindi sila okay. Physically, mentally, emotionally, or financially, or even spiritually. May ilang struggle akong nakikita dito, I will be honest. Pero mapanghawakan. Maaring may ilang glitch lang po na pwedeng maramdaman sabay lang. Sabay sa agos ng buhay. Dumadaan kayo sa mga pagbabago. Ayan. Maaring itinetest o itetest kayo ngayong October. Pero, eto, nakakapit kayo, nakayakap pa nga kayo. Saan? Sa mga ari-arian nyo, guys. Yung, again, ito yung mga mahalaga sa inyo. Tao, pera, wealth, money. Panghawakan nyo, huwag yung bitawan. Mula sa ilang changes na ito, huwag kayong bumitaw sa mga ilang laban na pwedeng ihain ng universe. Itong task naman na ito ay para rin at the end of the day sa inyo. Ayan, inurong ko kayo. Patawarin. Hindi pantay. Para sa inyong higit na ika-i-improve, ika-healthy, ayan, dadaan kayo sa recovery. Iba-iba lang tayo sa process ng healing. Pahintulutan ng sarili na maghilom sa ilang hindi kagaanan. Yes, new beginnings, guys. Naghihintay sa inyo bago pa man pumasok ang bagong taon, may mga bago na kayong pwedeng maramdaman ngayong buwan ng October. May hugot yon. Medyo nahirapan akong iparating yung message doon. Move forward tayo, November 2025. Virgo, ano kailangan nyo marinig? Message, Virgo, guidance. Ano kailangan marinig ng isang Virgo? November 2025. Add pa tayo? Add pa tayo. Okay. The Ace of Cups. 8 and the World. So, maaaring may travel kayo. Travel opportunity, Virgo, November 2025. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Kahit short trips lang, guys. Kahit short trips lang. Tayo po ay general reading. May ilang travel opportunity. Could be connected work or for pleasure. Why not? Maganda. Aayon ng batas. Ayan, mas makakahinga mula sa ilang isipin. Or maybe this is a sign. Noong September, October, medyo may ilang ganap, na hindi ganun madali. Wala namang perfect. Ups and downs, highs and lows ng buhay. The world, umiikot yan. At November, aayon sa inyo ang batas. Ayan. Ang batas ng isang api. Charot. Hindi, pero sabay ha. Maganda yung flow. Kung hindi mag-apply na merong travel, kahit ito'y sa ilang inaasikaso nyo po, na ilang dokumento, travel documents, visa, passports, parating yan sa inyo. Especially kung medyo nakaramdam kayo ng ilang delays or kabagalan nitong mga naunang buwan ng taon. Parating na po ang hostisya. Wow, hindi. Aayon, timing, perfect timing ito, November 2025. Sign marahil to travel. Baka ito iba-iba tayo ng paraan kung paano kayo maghihilom, especially October, may nakita tayong healing. Baka naman, para kahit paano makahinga kayo sa ilang naging isipin nyo or ilang hirap nyo, alam nyo, ilang struggle nyo, yung ilang laban na tanging kayo lang nakakaalam. Pahinga rin pag may time. Hinga rin. Or other messages, kung hindi yan mag-apply, family, teammates, workmates, why not? Ace of Cups, relationships, single, especially kahit over the net, long distance affair, long distance connections.
Kahit sa simpleng high and low, maging open kayo sa ilang possibilities. Enjoy din. Bilang si Leo, yung pinaka nakuha natin. Yung energy ni Leo, very young. Yung energy, free-spirited, open sa mga possibilities. Pangatin yung kumpiyansa sa inyong mga sarili. Virgo, December 2025, guidance. Anong kailangan marinig ng isang Virgo? December 2025. Seven of Pentacles. The King of Cups. Okay, add pa tayo. So, may ilang plans. Parang uunahan nyo na. Alin yun? Uunahan nyo na 7-7. Yung ilang, kumbaga, this time, parang, ito yung pinaka-advice. Bubuo na kayo ng ilang long-term plans. Sa pagpasok, bago pa man pumasok ang bagong taon, may ilang resolutions na kayo. Gusto nyo bigyan ng solusyon sa inyong buhay. Na ang ganda, kasi yung mga Virgo, very detailed-oriented kayo. So, magandang pagkakataon ito, marahil isang message na paghandaan yung mga plans nyo, isulat nyo yan. Kung nanaisan, take a journal, mag-journal kayo, or kahit sa simpleng mga notes nyo, yung mga nilulook forward nyo, gusto nyo bigyan ng proteksyon sa relasyon or negosyo. Ayan, review pa rin tayo. Mula dito sa ilang dumaan na buwan ng taon, last month of the year, December 2025, magplano para sigurado or i-remind nyo yung sarili nyo kung ano yung mga nagawa nyo na. Kasi nga, minsan, hindi natin na-recognize kung ano yung ilang laban na yan na patuloy yung kinakaya. Meron na pala akong nagawa, Moonshot. Meron pala akong nalagpasan. Yes po, meron. Okay? Eight of Swords. Ito, one of the warrior kayo sa Zodiac. Napapangunahan kayo ng pag-aalala. So, be positive, guys. Be optimistic. Minsan wala tayong higit na kalaban kung hindi ang ating isipan. Connection, reconnection, reunion, kahit over the net ito, the Two of Wands. Yes po. May ilang kasiyahan. Bilang holiday season tayo. Long-term yung relationship, partnership, higit kayong makikisalamuha kung pahihintulutan nyo lamang ito. May ilang social events, party. Kasi yung iba medyo nega. Okay lang naman yun. Kung ipapakinamdaman ng sarili kung handa ba kayong makisalamuha. Of course, at the end of the day, kayong higit na makikiramdam, makikisama. Okay, pero be optimistic. Have fun. Sabi ko nga yung energy ni Leo, deserve niyong maging masaya. Ayan. Or, eto na, yung huling message ko, more quality time po. Kasama ang mahal mo, mahalaga sa'yo. Bumuo kayo ng mga memories December 2025 kasi ito yung mga memories na you will treasure forever. Wow, may hugot. Yes po, kuha na tayo ng advice, guidance. Virgo, mula dito sa ilang ating napag-usapan, bare months of 2025, anong kailangan mong marinig? Guidance? Virgo. Anong kailangan marinig ng isang Virgo? Message po. Okay. Ano to? Have faith in your dreams. Have faith in your dreams. Actually, kung nakakapakinig na kayo sa ating mga general readings, Virgo, sa Jupiter, which is the planet of luck, wealth, happiness, abundance, still currently in your 11th house of hopes, your dreams, yung mga pangarap nyo. Huwag niyong pagdudahan na yan ay walang imposible po na makamit nyo. Meron at meron kayong pwedeng maisakatuparan na pangarap anytime soon. Have faith in your dreams. Ano pa man yan. Maging sino ka pa man, magpakailanman, believe in the impossible. Believe in the impossible, Virgo. Laban lang, have faith, samahan ng dasal, syempre pa, samahan ng tiwala sa sarili at sa proseso. Ito yung maangat na guidance, advice, messages para sa inyo per months of 2025, Virgo.